Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Matthew 16 verse 24. And ito po is patungkol sa pagiging discipleship of our Lord Jesus Christ. Maganda po itong verse na to is pagkain nating spiritual. So, ang sabi dito sa verse na to ay, Then Jesus said to his disciple, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross and follow me. Ito yung totoong pagsunod. Ito yung totoong discipleship. Ito yung totoong pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo na madalas na hindi natin naririnig, kumbaga, bihira lang banggitin. And sabi dito, whoever wants to be my disciple, take up the cross, and kailangan itakwil yung kanyang sarili. Kung ganun pala na pagiging discipleship do ating Panginoong Hesukristo, hindi siya ganun kadali. Hindi siya paisi-isi lang. Hindi ganun kadali. Kaya sabi sa yung teaching na itong verse na to, Jesus is not a prosperity gospel. Now, sa mundo ngayon, ang daming prosperity gospel teacher. At, syempre, wala pang gustong umamin sa kanila. Walang nagsasabi sa kanila lang. Pero madalas, yung narinig natin sa YouTube, Facebook, sa mga pinapanood natin. If you follow the Lord Jesus Christ, your life will be better. Magkakaroon ka ng maunlad na pamumuhay, magarang sasakyan, magarang bahay, nadadami yung income mo. Well, generally speaking, kapag sumunod ka sa Panginoong Diyos, magiging excellent ka talaga. Magsusumipag ka talaga. At iaalay mo lahat ng ginagawa mo sa Panginoon. At kadalasan, kaya nagiging excelente ka, pinagbubuti mo lahat ng ginagawa mo alang-alang sa Panginoon, minsan kasabay nun yung pag-unlad sa buhay. But, it is not necessary the way na minsan kahit sunod ko lang sunod sa Panginoon, minsan sufferings, paghihirap, diba? Yung nararanasan mo. So, bakit ganun? So, ang pag-unlad sa buhay, pagkakaroon ng maganang buhay, sasakyan, maraming pera sa bangko, it's not sukatan na pagiging matagumpay sa buhay sa mata ng ating Panginoong Jesus. Jesus is not a prosperity gospel teacher. Hindi na pag sumunod ka kay Jesus, magkakaroon ka ng prosperity gospel. So, ang gusto nilang Jesus is yung Jesus na prosperity teacher, prosperity gospel. Yun yung karamihan ginugusto ng iba. Kaya ang hirap i-share sa kanila yung patungkol sa gospel na to. Kasi what the Lord Jesus says is iba. Kasi ibang tao, ang gusto na pag sumunod sila kay Jesus, magiging successful yung buhay nila. And may mga tao na, I wanna try your Jesus, na kapag pumalpak yung business nila, I don't want Jesus anymore. So, Christianity doesn't work. Ganun madalas yung sinasabi ng mga tao na nakabase lang sa prosperity gospel. And, susunod ka lang ba sa Diyos kapag uunlad ang buhay mo? So, kapag hindi na uunlad yung buhay mo, bitaw ka na kay Jesus? So, hindi ibig sabihin na pagsunod sa Panginoon ay uunlad ka agad sa buhay mo financially. Or, magkakaroon ka ng maganang sasakyan, maganang bahay, at titingnan ka ng mga tao. So number 2, discipleship is a journey to self-denial. Yung pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay isang paglalakbay tungo sa ating pagkakatuwa sa sarili. So, habang sumusunod tayo sa Panginoon, lalo mong tinatakwil yung sarili mo. You're leaving yourself behind.
Why? Habang napapalapit ka sa Panginoong Kristo, iniiwan mo kasi yung dati mong pagkatao. Kasi yung dati natin pagkatao, we love the comfort of this world. We love the worldly pleasure. Yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, galing sa mundo, mga tukso, mga kasalanan ginagawa natin. I'm sure marami sa atin in the past, maraming bisyo, sagana sa illegal na ginagawa sa buhay, yung walang pakialam sa Diyos, tapos sagana sa worldly pleasure. Now, ito yung natural na system ng mundo. Yung pagiging karanyaan, yung pagiging marami may pagmamayabang sa buhay. That's what we want, the worldly pleasure. Nakakapagpasaya sa atin. So, proud na proud yung tao pag may mga nakakapag-travel around the world. Pakaramdam angat ka sa ibang tao. But, pag naging tagasunod ka ng Panginoong Kristo, hindi na yun yung priority ng buhay. Hindi na pagyaman ang priority ng buhay. Ang pagsunod sa Panginoong Kristo, it takes self-denial. Lumalayo tayo sa ating mga sarili habang napapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nila, no one follows Jesus, whoever stay the same. So, ibig sabihin, pag sumusunod ka sa Panginoong Kristo, hindi ka pwedeng manatili sa sarili mo. Kailangan itakwil mo yung sarili mo, yung worldly pleasure na gusto mo, yung paghakbang papalayo sa sarili sa makasalanang laman. Kasi lumalapit ka na sa ating Panginoon si Kristo. Kung sino nagnanais sumunod sa akin, kailangan itakwil ang kanyang sarili. Kung ready ka ba itakwil yung sarili mo, ready ka bang i-deny yung sarili mo para sa ating Panginoong Diyos? Following Jesus is required the cross. Ang pagsunod sa ating Panginoon is required din doon is the cross. Si Jesus Christ na punta dito, may mission siya at niyakap niya yung cross, pinasan niya yung cross, dinala niya yung cross, doon siya napako para sa ikalaligtas natin. Now, sabi ni Jesus Christ sa atin, kailangan natin pasanin yung cross. Hindi madali ang magpasa ng cross because Jesus Christ nahirapan din. Pero kailangan natin tingnan sa bagay na kung ikukumpara sa Panginoong Jesucristo, si Jesus nagpasan literal ng cross. Mabigat, doon ka ipapako. Literal na cross yung pinasa niya. Yung utos ng Panginoong Diyos sa ating buhay, hindi literal na kailangan mong magbuhat ng cross or ipukpok ka doon sa cross, gano'n. Hindi literal gano'n. Yung totoong mahirap na ginawa is okay Jesus, but yung sa atin, kung ikukumpara sa atin, madali na lang. Ang ibig sabihin, sinasabing ipasa ng cross sa Bible, you're willing to die for Jesus. Na kahit anong nangyari, yung punto ng sitwasyon ng buhay mo, susunod ka sa Kanya. You following Him because He is your Savior, our Savior. At ang isang kahulugan ng pagpasa ng cross is susundan natin yung mission ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung ikukumpara sa ginawa ng Panginoong Diyos, hindi literal na cross yung papasanin mo. Mas madali na nga lang yung gagawin natin Susunod ka na lang sa Kanya. Yun ang gusto niyang gawin natin, sumunod sa Kanya. Alam mo, siya na yung nagpasa ng cross para sa atin, literally. Susunod na lang tayo sa Kanya. Magiging party na lang tayo ng mission niya. Yung magiging party ka na lang or tayo ng mga bagay, susunod na lang tayo sa Kanya at hindi pa natin nagagawa yun at nahihirapan pa tayong gawin yun sa buhay natin. So, yung pagsunod sa Panginoon, it requires self-denial and it requires taking up our own crosses. The Lord did us for us, died for us. Now, are you ready to die for Him? Na ready tayong paglikuran siya kahit sa hulihang buhay natin? Are you ready? So, hope this verse you learn a lot. Thank you everyone and God bless.